Hey mga buddy, welcome to Maboto. Happy New Year and welcome to GAC or GAC. Kung aking tawagin, GAC MPOW GB. Ito yung mid variant ng MPOW. Yes, this is 1.3 million. So, ito, tetestingin nga natin yung mga tech niya. Mag-NVH tayo at syempre, magpe-performance test tayo dyan sa aking na-miss na lugar sa Sampaguita, Burgring, saka sa Sungay. So now I'm just doing 60 kilometers per hour. Gamit ko yung ADAS or ADAS, Advanced Driver Assistance System. I'm driving at 60 kilometers per hour. So NVH muna tayo mga buddy. And for noise, tires is tama lang. Naririnig ko yung humming dito sa spalto na to ng SLEX. Usually naman naririnig ko talaga dito yung humming ng gulong. Pero dito sara natin to. Okay lang. Rinig ko yung bass. Rinig ko yung kapaligiran. Hindi siya ganun katahimik. Okay lang yung noise level niya dito. Hindi naman ganun kaingay. Pero naririnig ko yung mga sasakyan, dumadaan na auto, mga gulong nila. Yung gulong ko, yung humming ng gulong ko, may konting-konti ako naririnig. Ang goma nito is GTI tires, comfort mode. Diba? Kita nyo naman, no? Diyan lamang ang mga Checo, mga buddy. Yan, naka-technology yung ganyan. Full LED screen. Pati dito sa speedometer. Parang Mercedes-Benz yung buong ganyan. Interior quality, maganda. Doon sila bumabawi. Kaya nga, this can be called luxury na rin. I'm not sure here, pero mukha siyang leather. Ang ganda eh. Tapos may red stitching. Ganda. Sidings, yung design ng dashboard. May moonroof, sunroof ka. But anyway, tuloy tayo sa NVH natin dyan sa Calax. Welcome to Calax, mga buddy. Somehow matetest natin dito yung laro ng suspension, vibration dito sa loob, vibration ng makina at 100 kilometers per hour. So I'm driving at 90 kilometers per hour. Narinig ko yung ugong ng gulong, mga buddy. Noise level at 100 kilometers per hour, mga buddy. May naririnig akong sumisipol. Medyo firm ang ride neto. Medyo firm, Hindi siya kasama sa sport kung nag-i-sport ka man or steering wheel and engine power lang, power delivery lang ang nag-iiba. Ang suspension hindi nagbabago kapag nagpapalit ka ng driving modes, sport, comfort, eco. Hindi nagbabago yung suspension. But yung suspension niya is on the sporty side. Hindi naman siya bouncy or medyo may firmness lang talaga siya, which is masarap. Sarap dahil on the sporty side nga siya. Medyo bias ako sa sporty. And the steering wheel is so quick. Bilis na steering wheel nito. Mapa eco, comfort, sport, sport plus. Bilis ng liko niya. Parang pagka sports car na dating nito. But anyway, back to NVH. V for vibration. Vibration sa makina at 100, wala. I don't feel anything. Vibration dito sa loob, yes. Sa floor, meron. Dito sa ties ko, nararamdaman ko, meron magbabibrate. Manibela, may konting vibration dahil sa uneven surface. Ina-absorb lahat dito. H for harshness. Harsh, no harshness right now. Dahil dito hindi smooth pero tolerable. Magkakaalaman yan doon sa may Sungay. Dahil doon sobrang talaga naman ang kalsada doon, mga buddy. Doon natin malalaman kung gaano ka-harsh to. So we're doing 100 kilometers. We're just cruising. Lagay natin yung lane keep assist. Magana naman yung tech niya na yon. Alam, pasuray-suray. Siyempre, alalayan mo pa rin. Well, speaking of harshness, mamaya tutuloy natin dyan sa may Sungay, mga buddy. But right now, dyan tayo sa may Sampaguita, Burgring.
Welcome to Sampaguita Burgring 2025 edition mga padi. So we have the GAC or GAC MPOW GB. Napakalakas ng torque nitong kotse na to dahil nga 1.5 liter inline 4 with turbo charger. So nasa Sport Plus tayo ngayon mga padi. Lumalabas yan pag naka Sport Plus. Saka yung gauge, ito ang gauge mo. Alright, let's take up. Lakas ng torque. I think this is a dual clutch. I'm not sure. Tayo natin yung traction control off para magkaalaman. Tuyo naman ang kalsada eh. And these seats are very supportive. Woo! Downside lang talaga, wala kang paddle shifters or Tiptronic dito para magalaw mo yung gear on your own whim. Sarap ng power na ito. Brakes are good, also good. Pressure niya taas, bitey siya. Masarap siyang gamitin pag medyo spirited driving ka. Yung pagiging bitey niya. Wow. Suspension is almost walang higa. Wow, this is very sharp. Doggy, excuse me. Woo! Doggy, excuse me. Alright. Doggy, excuse me. Nagwa 1.5 bar siya dito. Grabe boost nito ah. Sa Sport Plus. That's Sport Plus mga padi. Okay. Medyo may delay lang talaga throttle nito. Pero torque, it's there. Tiyangina, na-miss ko mag-drive dito. And ito pa yung unang kotse na drive natin. Napakalakas ng torque. Woo! And of course, lagi ko naman pinapaalala, huwag kakain ng linya. Huwag kakain ng linya ng kabila kung blind. Okay. Walang helmet. YOLO! Grabe torque. Yung mirrors lang minsan nakaka-blind spot sa driving position ko eh. Kasi nga binababa ko lagi yung upuan. So pag may tinatanaw ako sa malayo, sa mga curve, nakaka-blind spot siya. But pag ganito naman kasaya yung auto, di deal breaker yun eh. Nice tires ah. Yan ang torque ko.
lakas ng torque. Grabe. Woo! Dito nalalamangan ng mga Checo ang mga Japanese cars, mga buddy. Mura, luxurious, tapos may power pa. Tingnan natin ang tatag ng preno nito. Handling is sharp. May one time lang na yung transition doon na nasa 80 kilometers ako. Medyo naiwan yung puwet. A scary moment para sa isang driver. Wala lang manual na cambio eh. Woo! Lang preno. Kapit ng goma nito Up. Stay on your lane. Transition. Hindi ko alam kung anong weight na itong kotse na to, pero kayang-kaya niyang buhatin makina. Yes. Yakap na yakap ako ng upuan. Brakes are fine. Meron pa rin. Tingin sa malayo. Alright. Okay. Respect. Alright. Grabe, sarap driving ito. Ang liksi. Doggy, excuse me. Ang liksi na itong kotse na to. Trail braking, ABS working. Alright, ito na ang traffic. So medyo alalay na. Respect. Nagwa 1.6 bar, 1.5 bar. Ano ba to? Lakas!
Kapit ng goma. Maganda handling. Very, very minimal higa. And we're here. That's a run. Welcome Taal. Humina preno as expected. Medyo na-push eh. Pero napaka ano netong kotse na to mga padi. Napakaliksi. Maliksi steering. Suspension firm. Masarap siyang sa twisties. Brakes, syempre downhill tayo, mapapagbigyan mo yan. Konting upgrade lang sa brake fluid yan. Saka siguro brake pad kung meron tong performance brake pads. May konting scary moment nung sa transition na medyo mabilis. Medyo naiwan yung puwet, but it's manageable kung alam mo ginagawa mo. Imagine 168 horsepower lang, pero 270 Newton meters of torque. Kaya ang sarap drive-in kasi torque tune. Ito yung magagamit mo pang araw-araw na may enjoy mo. Pero syempre huwag nyo expectin na hindi siya malakas sa fuel, lalo na pag nag-i-enjoy kayo. But anyway, dyan naman tayo sa may Sungay. Welcome to Sungay mga padi, where I drive normally. Wala naman tayong manual mode dito eh. So nahayaan ko lang yung transmission. Tapos ang mode natin is nasa comfort setting lang tayo. Yan, comfort. Yan lang natin siya. So dito, yan, medyo ramdam ko na yung uneven surface. So maganon yung auto. Nararamdaman ko yung suspension nagre-react. Meron tayong vibrato test dyan. So malakas ang power nito. Wala lang to sa kanya, mani lang to. Gas pedal foot ko naka light throttle lang. Titingnan ko kung ano maging reaction. Nag-downshift siya. Hindi ako nag-DDN or whatever. Nahayaan ko lang siyang kumilos mag-isa. Basta yung paa ko halos hindi nagbabago sa apak niya, unless kailangan ko magbagal para malaman natin yung transmission niya kung anong gagawin. Downshift, husay. Upshift, nag-upshift siya. Anyway, ito na yung vibrato test natin in 3, 2, 1. Okay naman. Hindi naman siya matalbog, matagtag, pero mararamdaman mo talaga may vibration sa kotse. Pero hindi naman siya para tagtagin ka. Steady foot. Steady foot, steady foot, steady foot, steady foot. Downshift. Magaling, magaling. Ito pa mga kasungayan. Lipit ang kaha mo dyan, brother. Kung pa sa outer lane. Outer lane. Lakas eh. Hindi ko lang inaapakan, pero pag inapakan mo, kahit nasa comfort siya, masaya siya. Masarap. Sa power niya. Yan ang nagagawa ng turbo, madaya. Parang laki-laki ng makina mo kahit 1.5 liter, inline 4 lang naman to. Pero lakas humatak. Diyan pa tayo sa mga sungay. Ito, sungay na naman, walang buwelo. Yan lang natin siya. Kahit eco mode pa yata eh. Yan, eco mode, try natin, eco mode. Musok na to, parang sasabog na. Eco mode. No worries, no. Laki ng torque eh. 270 Newton meters, so no worries. Kahit puno pa to, loaded, kayang-kaya to.
Wala. Yun lang talaga sana, sinagad na nila, no? Walang paddle shifter or Tiptronic man lang dito eh. Para sana total package na. Wala eh. Last sungay. Oh, kakabitin ka. Eto, bitin. Walang bitin-bitin dito. Anyway, yan ang 2024 GAC MPOW GB. Ito yung mid variant. Summarize natin. Steering wheel is syempre depende sa driving modes mo. Pag naka-eco mode ka, sobrang lambot, one finger, kayang-kaya. Pero pag nasa Sport Plus ka, medyo mabigat siya. And steering is very sharp. Brakes are bitey. Pero masarap siyang gamitin pag spirited kasi kagat-kagad ang preno. A little firmness sa suspension pero hindi naman siya tagtag na firm. Saktong-sakto lang for a spirited driving. Throttle pedal or gas pedal, expected may delay. Kahit sa Sport Plus mode, may delay siya pag inapakan. Hindi gaya nung araw na cable type yung throttle na pag inapakan mo, ano kagad, re-response kagad. Ito may delay. Expected naman yan sa mga throttle by wire. Seats are very comfortable. Yakap na yakap niya ako. Medyo firm siya pero okay naman for long drives. Medyo walang support dito sa lower back. So medyo masakit yung lower back ko. Tanda na kasi, saka yung upo ko nga kasi mababa. Siguro kung medyo tinaas ko to, okay lang. That's it for our test drive ng GAC MPOW GB. And it's up to you kung anong tingin nyo sa GAC. And only time will tell mga buddy kung reliable nga ba tong mga Chinese car na ganito. Kung ako ang tatanungin, bibili ba ako nito? Oo, parang hindi. Aminin na natin, karamihan naman sa atin ganun. Pag made in China, takot tayo, diba? Ako, aminado ako, takot ako. Pero pag natetesting mo sila for 1.3 million, a little plus, ito, meron kang sunroof, moonroof, luxurious interior, full LED display ng multimedia, saka ng gauge cluster mo. Syempre, radar cruise control, lane keep assist. Very tempting yung presyo niya para sa tsura niya, sa interior niya, sa specs niya, sa driving dynamics niya. Panahon lang makakapagsabi mga buddy kung reliable talaga ang mga Chequya cars. Mga Chinese horsepowers, mga Chinese engine. Panahon lang talaga makakapagsabi. Anyway, thank you for watching and I will see you again on the next car review.